Ito po, matapang na nagdesisyon si Pangulong Marcos tungkol sa budget for 2025. Bilyon-bilyon na isiningit ng mga politiko sa proposed budget na yan. Ang binito, tinanggal ni Pangulong Marcos. First time itong mangyari na ganitong kalaking pera ang tinanggal. Abay, bilyones po talaga. Lalo na po yung budget ng DPWH. Kung di ako kakamali, 26 billion ang tinanggal. Ito ay dun sa budget na yan para dun sa AKA program. At mahigit na 100 billion ang tinanggal sa DPWH. Dahil nga ho sa nakita ng Pangulong singit ito, hindi ito kasama sa original, kaya hindi niya pinayagan. So, eto, alam niyo pagkatapos pirmahan ni Pangulong Marcos yung budget, kaagad nagpaliwanag sa media si Executive Secretary Bersamin, Finance Secretary Raprecto, Pangandaman Secretary ng Department of Budget and Management, balisakan ng NEDA, National Economic Development Authority, at Manny Bunuan, Secretary ng DPWS. Pakinggan po ninyo itong pahayag ni Secretary Recto dahil Finance Secretary siya hahanap ng pondo kung paano magkakaroon tayo ng budget dito sa papasok na taon. 6.3 trillion itong kailangan budget natin na i-produce. Pero alam ba ninyo, hindi pala ito kikitain sa pamagitan ng pagkalap ng buwis dahil may malaking pagkukulang or na kailangang hanapin pa. Ito ho yung paliwanag ni Finance Secretary Recto. We're happy to announce that the President just signed into law the 6.326 trillion national budget for 2025, which we have carefully studied line by line. This is the government's most powerful tool to deliver the biggest growth and economic benefits for the Filipino people for next year. Makakasiguro po ang taong bayan na kami sa Department of Finance, lalo pa namin pagbubutihin ang aming trabaho para mapondohan ang mga proyekto at programa sa ilalim ng ating national budget. To put it into perspective, the 2025 national budget, as I said earlier, stands at 6.326 trillion, of which only 4.64 trillion are supportable by revenues. Ibig sabihin, sa susunod na taon, ang gastusin ng gobyerno ay aabot sa 17.3 billion kada araw. Wow. But only 12.72 billion per day will be financed by revenue collections every 24 hours. Kaya naman, sa laki po ng aming responsibilidad, 24 oras din magtatrabaho ang DOF para matugunan ang ating pangangailangan. At titiyakin namin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa tamang proyekto at programa para sa bayan. Next year, we will strive to not just meet, but exceed our revenue targets to generate more resources, just as our strong fiscal performance this year has demonstrated. I'm happy to announce that total revenue collection for 2024 is expected to reach 4.42 trillion, surpassing the full-year target of 4.27 trillion. As a percentage of GDP, the emerging revenues will climb to 16.7%, the highest in the last 27 years. And our emerging non-tax revenue for 2024 are expected to reach 606.6 billion, the highest ever recorded. These are all because of the hard work and contribution of the Bureau of Internal Revenue, the Bureau of Customs, the Bureau of the Treasury, our privatization team, and our GOCCs. So rest assured, we will work doubly hard to sustain this momentum and adhere to our medium-term fiscal program that reduces our deficit and debt gradually in a realistic manner while creating more jobs, increasing our people's incomes, and decreasing poverty in the process. And on behalf of the economic team, we assure you that from here on, things will just get better because you have a government that works non-stop to deliver the benefits that will keep us progressing as a nation every day. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Manigong bagong taon sa inyong lahat. Ayun, ang mismong Finance Secretary. Alam nyo, ang Finance Secretary, hindi birong trabaho yan. Siya yung gagawa ng paraan kung paano magkapera.
Pero ang laki ng diferensya, napansin nyo? 6.3 trillion ang ating budget 2025, yung pinirmahan ng Pangulo. Pero ang makukolekta raw, mga 0.2 hanggang 4.7 trillion. Anong ibig sabihin nun? Mangungutang na naman. Mangungutang tayo. Mas malaki yung gagastusin kaysa income. Inaasahang target collection. Yun ang sinasabi ni Finance Secretary. Pero kaya kailangan daw mag-double time sila. Lalo na yung mga Government Owning Control Corporation o iba pang ahensya ng gobyerno, magtulong-tulong para mapalakas ang koleksyon ng buwis at mapunuan ang 3.3 trillion gagamiting budget. Okay? So mahaba po yung press conference na yan at dyan natalakay din po at naitanong kay Secretary Pangandaman kung DBM kung ano nga ba ang ano tawag dito yung na mga nabito. At siyempre, kailangan ipaliwanag nila yan. Sandali, mayroong nagtanong yan tungkol sa bito, power na yan eh. Ito si Secretary Pangandaman. Just to be consistent with the 5%, yung parang standby fund. So now it's roughly 4.7% of the total budget. Yun. Thank you. Next question. 7.4%. Ayan, sandali. Isang tanong ng GMA7 sa press Sa conference. final version, magkano na ho ang budget ng education versus public works? Kasi isa ho ito sa mga pinupunto na posibleng constitutional infirmity Correct. ng budget. Ang nasa but maybe Executive Secretary can further expound later. Ang nakalagay po is not the department. Hindi naman po nakalagay doon na dapat Department of Education. It's the sector. So I sector have ng here education. po the top 10 na pagkakasunod-sunod po kung yung sa pinakamataas na budget. Yan, sinasabi ni Dito po, Pangandaman, makikita Secretary. natin na una ang education pa rin po. Hinahanap ko lang. It's 1.053 trillion. Well, the DPWH po is 1.034 Ayun. trillion po. So parehong Yan trillion. po. So, Grabe. nauna na po ang education. Yan. Secretary, may we get the breakdown do sa education? So yun, malinaw Sa pagtitiyak ni Amina Pangandaman, Department of Budget and Management, mas malaki na ngayon yung budget ng sektor ng education, not only Department of Education. Ganun pala ang sistema dyan. Hindi lang Departamento ng Education, Department of Education, o hindi yung sektor, yung kabuuan ng education sa bansa, mas nangunguna na ngayon. Yun nga, mahigit na 1 trillion ang pinag-uusapan. 1 trillion na ho ang pinag-uusapan. Pero number 2 nga ay DPWS. Kakunti ang diferensya. Trillion din po. Grabe, no? Kakalulang pera ito. Saan ba ito kukunin? Sana magamit ng tama. Grabe. Trillion po. Isipin mo, 2 departamento lang, trillion ang pera. Number 1, Department of Education at Sector ng Education at DPWH. Pagpapagawa ng mga tulay, kalsada at marami pang iba. So, ayan lang po yan. So, ayan na po yung pinangangambahan na baka magkaroon ng paglabag sa saligang batas. Ngayon, hindi na. Doon sa issue ng education, number 1 na rin sila na ibalik matapos singitan ng mga politiko. Malaki-laking pera, mahigit po na 100 bilyon ang isiningit dyan. Lalo na yung controversial na AKAP, yung assistance para ho doon sa mga kapuspalad. Tinanggal na po yan ng presidente. Ayaw na ng Pangulo yung programang yan. Kasi parang redundant. Meron na programa ang DSWD at iba pang ahensya. Tapos bakit meron pang AKAP na ito ipinamimigay ng mga politiko, lalo na ang Kongreso. Lead by Speaker Romualdez po ang may namimigay na AKAP na yan. Binito. Marami pong binito ang Pangulo diyan sa budget. So ngayon, may bagong budget na at number 1 na ulit ang education sector, ang DPW's number 1, pero billion pa rin o trillion pa rin ang budget. Pero nakakalulay, sinabi ni Secretary Recto, gumagastos pala tayo, gagastos pala sa isang darating na taon, 17 billion every day ang gastos ng gobyerno. Saan kukunin yun? Kumikita ba ng ganong kalaki? Hindi. Kumikita ba ng 17 billion per day ang koleksyon ng buwis? Hindi. So, paano? Dapat gawa ng paraan nila yan. Kasi nasa batas na yan, gagastos, may pera o tayo wala, gagastos ng ganyang kalaking pera sa loob ng isang taon at mahigit na 17 billion nga per day, sabi ng Finance Secretary.
Ngayon lang nila ilalanta dyan. Nung araw, hindi binabanggit yan eh. Per day, per month, per week, or kung ano man. Ito, per day ang binanggit. Ang dating senador, dating congressman, ngayon ay finance secretary. Ano ang inyong reaksyon? May budget na, may batas na, pero hindi po itinuloy at binito ng Pangulo ang isiningit ng mga politiko na hindi naman priority ng kasalukuyang pamahalaan. Ang galing, may tapang na, may talino pa si PBBM. Wow!